sama-sama tayong magiging saksi. Sa pagpapatuloy ng paghahanap para sa mga nawawalang sabongero, susuriin ang DNA sample mula sa bungo ng tao na na-recover sa Taal Lake. Saksi, si Salima Refra. Isang linggo ring nasuspinde ang diving operation sa Taal Lake dahil sa masamang panahon. Sa pagpapatuloy ng operasyon sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero kahapon, may na-recover daw na bungo at ilang buto ang Philippine Coast Guard. May kasamang bungo ng tao at mga buto. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. May DNA rin yun eh kasi parang ano pa eh, buong-buo pa yung nakakabit pa sa skull. So baka doon sa ngipin mismo may DNA pa. Nakuha ang mga ito sa mga kwadrant ng lawa na itinuro ni Julie Dondon Patidongan. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. At marahil hindi lang mahahanap dyan, hindi lang siguro krimen sa sabong, ngunit sabi ko nga, maaaring sa drug war, maaaring ibang krimen na involve ang death squad na to. Gaya ng ibang na-recover sa Taal Lake, isa sa ilalim din ng mga buto sa forensic examination at DNA collection at posibleng ikumpara sa dental records. Sumailalim naman sa dagdag na interview ng Department of Justice ang bagong saksing magpapalakas umano ng kaso. Posibleng ipasok siya sa Witness Protection Program. Binubuo na namin yung mga affidavit para yung complaint pwede na i-file. Hinog na yung kaso. Sabihin ko sa ating mga kasama na paspasan na kasi nga ang tagal na natin iniintay ito. Iniimbestigahan na rin ng DOJ ang sumbong ng ilang kaanak ng missing sabongeros na gusto ng ilang nagpakilalang pulis CIDG na kasuhan nila si Patidongan at idiin daw siya bilang mastermind ng pagdukot sa mga nawawala. Tumawag po sa akin si Then sabi niya sa akin, according to dun sa affidavit namin, ang kakasuhan daw na po namin ay isa si Mr. Dondon Patidongan. Sabi ko, bakit niyo po kakasuhan si Sir Dondon? Yung po sabi sa akin ng mga hindi naman daw dapat paniwalaan yung mga salita ni Sir Dondon, kaya nag-iimbestiga sila ng panibago. Sa statement pa lang po nila na pabago-bago, tapos ang gusto nila kung palabasin, sila Sir Dondon, yung may kasalanan po talaga sa lahat, o sila yung mastermind. Nanindigan ng mga kaanak na hindi sila pipirma sa affidavit kapag kinasuhan si Patidongan. Isa yan sa mga ulat sa amin na may mga kumikilos na ganyan ang gusto mangyari. Kaya na-relieve na yung service director ng CIDG. Nauna nang hiningi ni Remulla kay PNP Chief General Nicolas Torre III na alisin muna sa pwesto ang isang service commander dahil sa isyu ng tiwala sa paghawak sa investigasyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang PNP. Nitong weekend lang ay hepe pa ng CIDG si Brigadier General Romeo Macapas. Sabi niya sa isang text message, bineberipika pa nila ang impormasyong may mga pulis CIDG na nagpapadiin kay Patidongan sa mga kaanak na mga nawawala. Ang abogado naman ng 12 pulis na pinaharap sa mga kasong administratibo matapos isangkot sa pagkawala ng mga sabongero, humingi muna ng panahong makausap ang mga kliyente bago magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refra ng inyong saksi. Walang kawala sa operasyon sa Pampanga ang 2 Koreanong sangkot umano sa streaming app scam. Sa hiwalay na operasyon, timbog din ang 2 pang Koreano nasa likod umano ng modus na fake travel agency. Saksi, si John Consulta. Immigration, don't move, get down! Sa bisa ng dalang mission order, nireid ang mga operatiba ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang unit na yan sa Pampanga. Ang target, mga dayuwang sangkot sa modus na fake travel agency. Arestado ang 2 Koreano. Naabutan pang nakabukas sa mga computer na ginagamit umano sa illegal na transaksyon. Ayon sa BI, kinasa ang operasyon matapos itimbre ng Department of Tourism. Nagpapanggap nga sila na travel agency at nagtatawag sa kanilang mga biktima sa Korea
upang alukin ng mga mabababang flights at mabababang rates ng mga hotels dito sa atin. May nakausap po tayong isang hotel sa Cebu at sinasabing may lumapag sa kanilang more than 30 Korean nationals na sa pagkakaakala nila ay may booking sila dito sa isang 5-star hotel. Ngunit nung chinek ng hotel ay wala pong naka-register na booking itong grupong ito. Sa hiwalay na operasyon, sa Pampanga pa rin, arestado sa isang villa ang 2 pang Koreano na sangkot naman umano sa pang-i-scam sa mga gustong mag-subscribe sa isang online streaming app. Isa sa kanila, leader umano ng scamming syndicate sa South Korea. Na kukumbinsihin nila itong magpadala ng pera or mag-subscribe kung saan ito ay walang totoong subscription dun sa sinasabi nilang application or movie streaming application. Sinisigan pa namin makuha ang panig ng 4 na inarestong Koreano na naharap sa summary deportation. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sa susunod na taon na, ikakasa ang pagsasaayos sa Guadalupe Bridge sa lungsod ng Makati. Hahabulin naman ng Department of Public Works and Highways ang mga nasa likod ng bumagsak na tulay sa Isabela nitong Pebrero. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Pebrero, bumagsak dahil sa bigat ng dumaang truck ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Inihalimbawa ito ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na mga di dapat tularan ng mga proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan. Ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, tapos na ang technical investigation nila sa tulay. Ang recommendations namin already is file actually yung mga civil cases against yung mga what we feel na what we know na medyo may kulang sa paggagawa, let's say sa contractor o sa designer, and of course yung truck na nakasira. Ngayong linggo naman sasampahan ng reklamong sibil at kriminal ang driver ng truck. Ang Guadalupe Bridge naman sa Makati na nabanggit din ng Pangulo sa SONA sa 2027 pa gagawin. Pero ngayong taon na raw sisimula ng paggawa ng mga detour bridge sa magkabilang gilid na inaasahang matatapos sa unang quarter ng 2026. Matagal nang inirekomenda ng Japan International Cooperation Agency o JICA na kumpunihin ito dahil sa mga crack at hindi kakayanin ang malaking lindol. Ang kukumpunihin lang naman namin dyan yung outer structure, hindi yung buong Guadalupe. Pero hindi namin gagalawin muna yung, yung structures sa 2026 kasi nandyan yung ASEAN meeting. So we don't want to disturb actually the traffic in that area. Tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway tulad sa North Avenue, Quezon City na nasa 50% na ang nabubutas. Tumagos na mula Valenzuela Station papuntang kasunod nitong Quirino Station ang tunnel boring machine na nagbubutas ng lagusan. Gayon din sa Camp Aguinaldo Station. Ang Ortigas Avenue Station sa Pasig naman na 3 taon ang delayed ang konstruksyon masisimulan na. Naresolba na kasi sa wakas ang problema sa right-of-way ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally. After 3 years since the groundbreaking. Kinumusta nila ni Pasig City Mayor Vico Soto ang isa sa 2 istasyon ng subway sa Pasig kanina. Sa ngayon ay may mga rerouting ng pinaiiral sa bahagi ng Pasig. Madadagdagan pa yan pag itinuloy yung konstruksyon at magtatayo ang DOTR na mga access road. Alam naman natin ang problema sa traffic. The only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Kung may delay man, at least hindi sa amin yung delay. Papunta na sa Pasig ang paghuhukay ng tunnel boring machine mula sa Camp Aguinaldo Station. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026. Dahil sa mga right-of-way issues, tulad dito sa Pasig, delayed na ng 5 taon ang Metro Manila Subway Project. Pero susubukan daw ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit 2 istasyon mula Valenzuela hanggang Quirino sa 2028. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortigas Station sa 2030 o 2031.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nauwi sa habulan at barila ng pagtugis sa isang suspect sa pang-hold up sa Maynila. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Hinabol ng mga operatiba ng Manila Police District Station 11 ang demotorsiklong mga lalaki niyan sa Maynila bago maghating gabi nitong Lunes. Ang mga lalaki, suspect pala sa pang-hold up sa isang estudyante. Sa mga CCTVs po, makikita po na sobrang bilis po ng takbo nila. Actually, parang ang tingin ko nga doon, baka maka-aksidente pa kasi sobrang bilis. Kwento ng biktima, wala na siyang nagawa dahil sa sobrang takot. Tinutukan po ako. Sabi, kung hindi ko daw po ibibigay, puputokan daw po nila ako. Masamang loob niya dahil yung tinangay na cellphone matagal na niyang pinag-ipunan. May pinaglalaanan din ang perang nakuha sa kanya. Nagsa-sideline po ako bilang construction o kaya minsan po waiter para po makapag-ipon para po sa pag-online class kasi po sa pag-aaral po. Lalo na pong mga nakaraan po maulan. Kaya sobrang sakit lang po. Ayun po sana is magiging allowance ko para rin po sa pang-requirements at pang-school ko po. Ayon sa MPD, nakahingi ng tulong ang biktima sa mga pulis kaya agad nakapaglunsad ng hot pursuit. Nakita po yung ating pulis na parang emergency po yung dating ng hihingi ng tulong. Nilapitan kagad nila po. Humingi po siya ng tulong na hinold up na po siya. At gunpoint, tinutukan na po ng baril. So afterwards po, tinuro niya po kagad yung tumatakbong ito. Hinabol po nila yan sa Muelle de la Industria, dito sa Binondo po. Na-corner ng mga pulis ang suspect nang mahulog siya sa motorsiklo. Pero mabilis siyang umakyat sa MacArthur Bridge. Nung nasa nasa MacArthur Bridge, ma'am, pag-angat doon na siya namutok. Sa inyo? Kaya nag-pretend na pumutok sa akin. At kahit may tama na sa paa, tumakbo pa rin ang suspect paakyat sa isang truck hanggang makarating sa Manila Hotel. Pumunta siya sa mga damuhan, doon siya nagtago. Nalalam po na kasi yung pangangailangan mo. May tama ka na, nakatakbo ka pa raw. Opo. Bakit? So, wala pong makaligtas mo. Pero hindi na nabawi ang cellphone ng biktima na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at 3,500 pesos na cash. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Ilang taga Kalasyaw, Pangasinan ang hindi pa rin makauwi kahit bumubuti na ang panahon. Imbes kasi na humupa, lalo pang tumataas ang baha sa kanilang lugar. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ilang araw matapos manalasa ang mga bagyo at habagat, sa evacuation center pa rin sumisilong ngayon ang mahigit 100 pamilya sa Kalasyaw, Pangasinan. Si Aling Merly di pa rin makauwi dahil sa lampas tuhod na baha sa bahay nila sa Barangay Poblacion East. Hindi pa kasi hanggang patuhod yung namin, wala kaming higaan. Ayon sa Kalasyaw MDRRMO, di pa rin pinapayagan ng LGU na bumalik sa kanilang bahay ang mga evacuee. May ilang lugar kasi na imbes humupa ang baha ay patuloy pang tumataas ang tubig kahit bumubuti na ang panahon. Ito po ay epekto na po nung advisory na ibinaba po sa atin na ang Benguet po ay under yellow rainfall alert pa rin kung kaya't sila ay nakakaranas ng pabugso-bugso pa ring pag-ulan at yung pong tubig ay inaasahan po natin na bababa po yun dito sa ating ilog sa Sinocalan, Marusay River. Dahil dito, 18 barangay sa Kalasyaw ang lubog pa rin sa baha. Habang lagpas pa rin sa critical level ang antas ng tubig sa Marusay, Sinocalan River. Pero sa gitna ng pagsubok, binuksan ang isang kainan doon para mamigay ng libreng pagkain sa kanilang mga kababayan. Sa Dagupan City, baha pa rin sa ilang kalsada lalo't patuloy na nararanasan ng pag-ulan. Nakikita ko, sir, parang kalahati pa ng 31 barangays. Yun yung mga nasa malapit sa river system natin. Patuloy na namamahagi ang LGU ng food packs at mga gamot sa mga residente. Meron ding libreng sakay sa Mayombo Karanglaan Road dahil di pa rin madaanan ng maliliit na sasakyan bunsod ng baha. Sa inisyal na assessment ng Pangasinan PDRRMO, mahigit 448 million pesos na ang naitalang halaga ng danyos sa agrikultura at mahigit 3 million pesos ang danyos sa livestock sa lalawigan. Ang pinsala naman sa infrastruktura, nasa 481 million pesos. Patuloy rin ang restoration efforts sa mga lugar na wala pa ring supply ng kuryente at linya ng komunikasyon. Nag-formulate tayo ng recovery and rehabilitation plan
ongoing yung rapid damage assessment and risk analysis. Sa San Fernando City sa La Union, marami pa rin nasa evacuation centers. Nagatid ng tulong doon ang DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pasintabi po mga kapuso, ipinasara ng lokal na pamahalaan ang isang punerarya sa Maynila na walang permit. Naabutan ng otoridad na nakatambak lang ang 10 bangkay, ng ilan hindi pa na-embalsamo. Saksi, si Mark Salazar, exclusive. Sa videong hawak ng Manila Sanitary Department, makikita ang maliit na opisina ng Body and Light Funeral Services sa Santa Cruz, Maynila. Ang opisina, siya na ring family living area ng may-ari. Ilang di pa lang mula sa kanilang kusina at silid kainan, ang morgue na inabutan pang may nakatambak na bangkay sa isang sulok. Meron ding isang kamamatay lang na nag-iintay maimbalsamo pero wala sa cold storage. Kaninang umaga, pinuntahan ito ng autoridad para ipasara. Ordinarya siya pero walang permit, wala kang nakitang permit. Walang permit, walang sanitary permit, wala rin office permit actually. Banta sa kalusugan dahil una-una na-imbalsa mo, inimbalsa mo dun sa lugar po na yon. Dapat po, unang-una, aircon nga, dapat po ventilated, naka-tiles po siya ng malinaw, tapos po wala pong amoy, maayos po yung may mga stainless po na istakan ng mga patay ng cadaver kung gagawin po. Yun po talagang yung proper, saka po. Kumbaga, tas may refrigerator. Kinumpiska ng mga otoridad ang 10 bangkay ng Body and Light Funeral para ilipat sa ibang punerarya. Masuka-suka ang mga nagbubuhat ng body bags sa tindi ng amoy. Ito ang health hazard na tinutukoy ng Sanitary Department na tila hindi naman ininda ng may-ari ng Body and Light. Yun po. Opo. Naintindihan ko po. Opo. Pero wala naman pong hindi po naman abot dito. Diyan lang. 2 sa 10 bangkay ay lusaw na sa formalin dahil Abril pang nakatenga nang wala sa freezer. Gusto namin malaman yung mga pangalan para mapanawagan namin yung pamilya na sa ganun mabigyan namin ng maayos na burol o maayos na libing na kaya sasagutin naman ng City of Manila kung ano man yung kailangan. Kung kailangan natin paburol, bigyan ng casket, bigyan ng paglilibingan, gagawin po natin sa Manila. Ang problema po kasi is yung sa permit lang po. So wala kayong permit kasi... Yung morgue po, walang permit. Yung morgue? Yes po. So, paano pong mangyayari ngayon? Ipapaayos lang po yung mga permit. Paliwanag naman ng punerarya tungkol sa 10 bangkay, walaan nila itong pagkakakilanlan o pamilyang kukuha. Mga mendicants po ng Manila. Kunyari po, namatay po sa lansangan, walang family, kami po ang kumukuha. Pwedeng i-apply ng mga punerarya sa DSWD ang unclaimed bodies na ito para sa burial assistance sa ilalim ng Paupers Burial Program. Sabi ng direktor ng Manila North Cemetery, maaaring racket ito ng mga fly-by-night punerarya. Pagpunta ka sa amin sa North Cemetery, makikita mo marami kaming ron. May mga nakaparada akong yung karo. Kasi kulang sila ng permit eh. Ang ginagawa namin, para naman hindi maapektuhan yung pamilya, papayagan namin silang pumasok. Okay lang silang pumasok. Pero paglabas nila, pag nalibing na nila, paglabas nila, i-hold namin yung karo nila, hanapan na silang papeles. Pag wala sila nakuha ng papeles, papipirmahin namin sila na voluntary na iniwan nila yung karo nila dahil wala sila lisensya. Itinanggi ng Body and Light na intensyon nilang i-apply ang mga bangkay ng pulubi sa programa ng DSWD. Aayusan at iaataol ang 10 bangkay sa kaihihimlay sa Manila North Cemetery. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nasawi ang 3 taong gulang na lalaki matapos magulungan ng road grader sa Buenavista, Guimaras. Ayon sa pulisya, nakasakay ang bata sa motorsiklo na minamaneho ng kanyang ama. Nagbigay daan ng ama sa kasalubong na road grader pero nawala ng kontrol sa motorsiklo dahil sa bunga ng niyog. Natumba ang motorsiklo at tumilapon ang mga sakay nito. Dead on arrival sa ospital ang bata. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng road grader. Sinusubukan pa namin makuha ang kanyang panig pati na ang magulang ng nasawing bata. 3 na lang sa mga standing committee ng Senado ang walang tagapangulong.
Kabilang naman sa mga nabigyan ng committee chairmanship ngayong araw, ang 4 na miyembro ng minority bloc. Saksi, si Mav Gonzales. Pinakamaraming makukuhang komite si Senador Alan Peter Cayetano, kabilang sa pamumunuan niya ang Committee on Accounts at Justice. Tig-3 naman sina Senador Amy Marcos, Pia Cayetano, Robin Padilla at Bongo. Nakuha naman ng first-time senator na si Senador Rodante Marcoleta ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa gobyerno. Si Senador Win Gatchalian ang hahawak sa Committee on Finance na sumisilip sa national budget. Napunta naman kay Senador Camille Villar ang Committee on Environment, habang sa kapatid niya at dating DPWH Secretary Senador Mark Villar ang Committee on Public Works at Government Corporations and Public Enterprises. Kay Senador Raffy Tulfo ang Committee on Migrant Workers at Public Services, habang ang Committee on Social Justice at Games and Amusement napunta sa kapatid niyang si Senador Erwin Tulfo na papaimbestigahan daw ang lumalalang problema sa online gambling. Kung ako po masusunod, ora mismo dapat itigil na ang online gambling. Because of the fact, masama na po ang nangyayari. Karamihan hindi na nagagawa ang trabaho. Take the case of that lawmaker na nahuli, nag-online sabong, yung isa, card games. Nakakahiya naman, di ba? We have to stop this. This is getting serious by the day. So online gambling must, not should, must be stopped. We can only recommend to Malacanang, to the executive, our position right now kasi wala pa po tayong batas. But given the chance, definitely, kung tatanungin niyo ako, ayoko na ng online gambling. Ang mga miyembro na rin ng mayorya na sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan nakuha ang Committee on Basic Education at Agriculture. Mananatili naman kay Senador Bato de la Rosa ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Pamumunuan din ni de la Rosa ang Committee on Civil Service, Government Reorganization and Professional Regulation. Kay Senador Jinggoy Estrada ang Committee on National Defense. Committee on Rules si Majority Floor Leader Joel Villanueva. Itinalaga namang Deputy Majority Leader sina Senador JV Ejercito at Marcoleta. Tinanggap naman ni Minority Senator Ping Lacson ang Committee on Electoral Reforms. Isa-schedule daw niya agad ang pagdinig sa Anti-Political Dynasty Bill na layong ipagbawal tumakbo sa parehong syudad o probinsya ang kaanak ng isang re-electionist incumbent hanggang second degree of consanguinity o affinity. Pamumunuan ni Senador Mig Subiri ang Economic Affairs. Culture and the Arts kay Senadora Loren Legarda at kay Senadora Risa Ontiveros ang Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Tatayo ring Deputy Minority Leader sina Ontiveros at Zubiri. Si Senate Minority Leader Tito Soto, otomatikong miyembro ng lahat ng komite. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales ang inyong saksi. Ang kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang motion for reconsideration ng Kamara bago talakayin ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi, si Maki Pulido. Kung si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang tatanungin, nagkamali ang Korte Suprema nang sabihin itong nalabag ang one-year bar rule sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Bagamat may 3 reklamong na unang inihain ng ilang pribadong individual at inendorso ng ilang mambabatas, ang ika-4 na complaint lang daw ang pinagbutohan at inaprubahan ng plenaryo ng Kamara. Naaksyonan na raw ito bago pa nag-adjourn ng Kamara noong February 5, 2025. When the House adjourned. So when the House adjourned, the fourth complaint was already approved by the plenary and it already reached the Senate. So obviously, the one-year bar rule cannot apply to the fourth complaint. The fourth complaint was filed on time. So it's a very basic error there, and I think it deserves to be reconsidered by the Supreme Court. Sangayon dito ang isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Munsod. The Supreme Court overreached its powers under Article 8, Section 1. If the Supreme Court made mistakes or were wrong in what they were doing or unfair, unjust, and so on, then the people can go to the Ombudsman.
Pagdedesisyonan ng Senado sa August 6 ang susunod nilang hakbang kaugnay ng impeachment complaint. Pero sabi ni Carpio, dapat hintayin muna ng Senado ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. It's not yet final. Normally, you act when it's already final. Because there's a chance, because it's not yet final, there's still a chance it could be reversed or changed because there's a motion for reconsideration. Sana raw, sabi ni Carpio, itama ng Korte Suprema ang desisyon nito. Payo niya, magpatawag ng oral argument bago desisyonan ng motion for reconsideration na ihahain ng Kamara. In very important constitutional cases, always there will be a oral argument because it is in the oral argument where you can really see the entire picture. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Patuloy umanong maninindigan si Vice President Sara Duterte laban sa anyay kasakiman ng mga leader na umano'y magpapabagsak sa bansa. Sinabi po niya yan kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang ika-4 na impeachment complaint laban sa kanya. Sabi pa ng Vice Presidente, deserve ng Pilipinas ang mas maayos na leader. Nagpasalamat din siya sa lahat ng mga taga-suporta. Malaking tulong nung pagsasalita ng ating mga kababayan at yung kanilang pagdarasal. Napakalaking tulong nun sa akin at sa aming opisina. Nag-viral ang isang kongresista matapos makuna ng video habang nanonood ng sabong sa kanyang cellphone sa gitna ng sesyon noong Lunes. Pero ang sabi ng mababatas, hindi siya nag-iisabong noong mga oras na yon. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Viral ngayon ang videong ito, kuha tila sa loob ng session hall ng Kamara. May isang lalaking nanonood sa kanyang cellphone. Sa social media post ng pahayagang Daily Tribune, isa raw itong kongresistang nanonood ng isabong habang nagbobotohan umano para sa speakership ng Kamara noong Lunes. Ipinagbabawal ang isabong sa bansa. Ngayong hapon, nagsalita ang viral na kongresista, si AGA Party List Representative Nicanor Briones. Itinanggi niya nagsasabong siya. Dahil malinis ang konsensya ko, hindi naman ako nagsasabong. Ako hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. At fake news. Ang kanyang paliwanag, may mga natanggap daw siyang mensahe mula sa kanyang pamangkin na iniimbitahan siyang maging sponsor sa isang derby o sabong. At yun daw ang pinapanood niya nang kunan siya ng video nang di niya alam. Meron lang nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong na gusto ako'y lumaban. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. Suspetsya niya, baka may gustong manira sa kanya. Para bang pinalalabas nila, wala akong ginagawa, kundi ang haba ng butuhan. May gusto sumabutay sa atin dahil tayo maraming nakakabangga. Ang aking number 1 nilalabanan, mga smuggler. Humingi ng paumanhin si Briones sa Kamara at sa publiko dahil sa kontrobersiya. At pinatawad din ang kumuha sa kanya ng naturang video kahit labag-an niya ito sa Data Privacy Act. Kung sino man ang gumawa sa akin noon, sino nag-video at gumawa ng fake news na ako'y nanonood o online sabong, hindi ko alam kung anong iyong motibo. Pero tapos na ito, ako pinaliwanag ko lang yung party ko. Kung ano man ang motibo mo, pinatatawad na kita. Ang akin lamang masasabi, huwag mo nang uulitin dahil baka sa susunod makakulong ka na. Hininga namin ang pahayagang Daily Tribune, pero hindi raw muna sila magkokomento habang hindi pa nakikita ang pahayag ng kongresista. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Bagyang tumaas ang trust at performance rating ni Pangulong Bongbong Marcos habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa survey ng Octa Research. Sa pinakahuling tugon ng masa survey, 4% ang itinaas sa trust ratings ni Pangulong Marcos. Nakakuha siya ng 64%, habang tumaas din sa 62% ang nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo.
Samantala, 54% ang trust rating ni Vice President Duterte, 4 na puntos na mas mababa kumpara sa kanyang 58% rating nitong Abril. 6 na puntos naman ang ibinaba ng mga nagsabing nasisiyahan sila sa pagganap ng Vice Presidente sa kanyang tungkulin. Bumaba naman ang trust at performance rating ni Senate President Chis Escudero, habang yung kay House Speaker Martin Romualdez tumaas. Isinagawa ang survey noong July 12 hanggang July 17 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interview. Meron po itong plus-minus 3% margin of error. Bukas na po sa publiko ang track and field facilities ng Philippine Sports Commission sa Maynila, sa Pasig at sa Baguio. Kasunod po yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na gusto niyang maengganyo ang mga Pilipinong mag-ehersisyo. Saksi si Jamie Santos. Sa kanyang State of the Nation address noong Lunes, may hamon si Pangulong Marcos sa mga Pilipinong 20 taong gulang pataas. Nakikita natin ang sobrang pagtaas naman ng timbang ng ating mga kababayang edad 20 at pataas. Kaya sikapin nating maging mas aktibo ang ating pamumuhay araw-araw. Para makatulong, hinimok ng Pangulo ang local government units na lumikha ng mga aktibidad na nagsusulong ng malusog na pamumuhay sa kani-kanilang mga komunidad. Ipalaganap natin ang mga pagsasagawa ng mga palaro, mga paliga, fun run, fun walk, pati mga aerobics, pasumba. Bilang tugon sa panawagan ng Pangulo, pinuksan na sa publiko ang Philippine Sports Commission Track and Field Facilities sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila, Philippine Sports Arena Complex sa Pasig City at PSC Baguio Teachers Camp. Libre itong magagamit mula alas 3 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi araw-araw. Kanina, marami kaming inabutang hindi atleta ang tumatakbo at nag-e-ehersisyo sa oval ng Rizal Memorial Sports Complex. Much better dito. Mas safe kasi compare doon sa labas. Ako kasi ay may sakit na diabetes. Kailangan din, pinapayo din kasi ng mga doctors yan. Marami raw benepisyo ang pagtakbo at ehersisyo ayon sa ilang nakausap ko. Ang saya na for the running community, ang laking tulong sa amin. Lalo na dati sa labas lang kami tumatakbo, medyo dangerous kasi walang mga bangketa, mga sasakyan. Umahaba yung buhay natin while running, maganda yung brain natin. Instead na gumastos sa gym, eto libre lang siya. We just walk or run. Depends on us kung paano yung pacing. And running is a relaxing sports talaga. Kahit walk lang, nakakapagpapawis and it's a good thing for overall health talaga. Dagsaraw ang mga tumakbo ng buksang ito kahapon. Kahapon po, umabot po tayo ng 100. So medyo masaya po kami kasi unang-una pa lang ng pagbukas, marami na pong nainggan yung pumasok, tumakbo. Sa ngayon ma'am, parang nadubli po yung bilang kahapon. Ano po yun na hindi kasama po dyan yung bilang natin sa atleta? Hindi po kasama yung mga atleta natin na nag-training din po. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Ramdam ang malakas na hangin sa Shanghai, China dahil sa pananalasa ng bagyong Komei o ang bagyong Emong. Mahigit 280,000 individual ang kinailangan lumikas. Kanselado ang lahat ng biyahe ng mga ferry sa Shanghai habang daan-daang flights at biyahe ng mga tren ang apektado. Bago maglandfall ang bagyo sa Shanghai kaninang hapon, nauna na itong tumama sa kalupaan ng lungsod ng Jioshan. Namataan sa open ground sa isang paaralan sa Cagayan de Oro City ang makapal na alikabok na umiikot pataas na tila ba namumuong buhawi. Pero ang nakuha ng video, hindi isang buhawi kundi isang dust devil. Nagsilipara ng mga dahon bunsod ng malakas na hangin. Agad naman itong humina at nawala. Ang sa Pag-asa, nagkakaroon ng dust devil kapag sobrang taas ng temperatura at tuyo ang lupa sa isang lugar. Doon umaangat ang mainit na hangin kaya bumubuo ito ng tila paikot na galaw na may dalang light debris at alikabok. Nag-take off na ang matagal ng pangarap ni Alden Richards na maging isang piloto. Nag-first day sa aviation school si Cadet Richard Fulkerson Jr. na ipinasilip niya sa GMA Integrated News mula sa classroom hanggang sa hangar at sa runway.
Hindi man madali dahil sa kanyang busy schedule, wala na raw itong atrasan, sabi ni Alden. Time management is the key. Definitely this year for ground school. And then tuloy-tuloy na to. And after I graduate, I'm gonna be able to fly a commercial plane. Magsasama sina pambansang Ginoo David Licauco at star of the new gen Jillian Ward sa bagong action drama series ng GMA Network na Never Say Die. Excited na raw si David na magbalik sa paggawa ng action films at action shows. Bukod sa pag-workout, nagbaboxing din siya at magsasanay din daw siya sa paggamit ng arnis. At excited na rin siya sa magiging on-screen and on-set dynamics nila ni Jillian. Masaya naman si Jillian sa kanyang bagong role kung saan kinailangan niyang magsanay ng stunts at gun handling. Makakasama rin nila sa upcoming series sina Gina Alahar, Kim Ji-soo, Raymar Santiago, Richard Yap, Rahil Birria, Angelo De Leon, Annalyn Baro, Ayen Munji Laurel at Wendell Ramos. Mga kapuso, dahil sa patuloy po ninyong pagtitiwala, patuloy din ang pag-arangkada ng GMA Network sa unang 6 na buwan ng 2025. Nagtala ang GMA Network ng 2 billion pesos na net income after tax. Mahigit 3 beses po yan ng kita sa parehong panahon noong 2024. Ang consolidated revenues naman ng network umabot sa 10.1 billion pesos, mas mataas sa kaparehas na panahon noong 2024. Tumaas din sa 9.3 billion pesos ang advertising revenue kung saan malaki ang ambag ng election-related placements, gayon din ang mas mataas na revenues mula sa production services at iba pa. At dahil sa matatag na revenue growth, nakapagtala ang GMA ng 3.8 billion pesos na kita o earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization sa pagtatapos ng June 2025. 91% increase po yan kumpara sa nakalipas na taon. Ang magandang performance ng GMA Network ay sumasalamin sa patuloy nitong pagdomina sa nationwide ratings batay sa Nielsen TV Audience Measurement at patuloy ng leadership nito sa digital space. Maraming salamat mga kapuso at salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.